Nandito na tayo, Leia. Gumising ka na. Nako, napasarap ng tulog ang dalaga ko ah. Leia, anak, nandito na tayo, humising ka na. Pasarap nga ang tulog ko, Mama. Haba kasi ng biyahe natin eh. Teka, ito na ba yung sinasabi mong mansyon na minana mo kay Lola Sebastian, Papa? Oo. Ito na yun, anak. Nang mamatay ang papa, ipinamana sa akin to. Kaya nga lang ay hindi ko kagad naasikaso dahil sa trabaho ko. Pero ngayong retirado na ako sa pagpupulis, gusto ko na dito na tumira kasi malapit sa dagat at bundok. Kaya pala lumang-luma na ito, Papa. Kung alam ko lang na meron tayong ganito, edi sana. Taon-taon nagpupunta ako dito. Kapag wala akong pasok, di ba? Para sana naasikaso ko to. Inaalagaan naman ito ni Mang Kiko. Buwan-buwan ay nililinis niya ito. Yun nga lang, hindi sila rito tumitira. Pero maganda siya kahit luma na. Halika nga, Mama. Mag-ikot-ikot tayo sa paligid. O sige, halika sa banda roon. Mama, lumayo ka sa kanila. Baka mga gatang asong yan. Hoy! Taong putik! Huwag kang lalapit sa amin, ha? Mapipilitan akong paluin kayo itong kahoy na to. Takbo na, Leia! Layan mo ang taong putik na yan! Halika na, dali! Huwag ka nang lumaban sa kanya! Hindi ako marunong tumakbo, Mama. Para saan pa tinuruan ako ni Papa na lumaban kung hindi ko makakayang ipagtanggol ang sarili ko? Isang magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga avid listeners ng Sitio Pangil. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leia, taga rito sa probinsya ng Dumaguete. Ang baryo namin ay malapit sa bundok at sa dagat. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo namin sapagkat hanggang sa ngayon, dito kami nakatira ng naging asawa ko. Ang aking karanasan na ibabahagi sa inyong lahat ay nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Nagsimula iyon nang manahin namin ang mansyon na pamana ni Lolo Sebastian. Ang kasiyahang dapat sana ay mararanasan namin ay napalitan ng takot at kalungkutan. Kaya sa inyong lahat, tapusin niyo pong pakinggan ang aking kwento para malaman niyo kung paano ko nalampasan ng malabangungot na sitwasyong naranasan ko. Ay, hindi po nagagat ito. Huwag po kayong matakot. Hindi namin kayo sasaktan. Anong hindi sasaktan? Umaangil na nga yung aso mo, oh. Gusto na akong kagatin? Huwag kang matakot kay Mang Kiko. Mabait siyang tao. Siya ang katiwala natin dito sa mansyon. Oo nga po. Kahit naman ganito ang itsura ko, mabait naman po ako. At ito ring alaga ako. Hindi naman siya basta nagagat ng tao. Umaangil siya kasi may hawak kang kahoy. Akala niya ay sasaktan mo siya. Pasensya na po kayo, nagulat lang ako. Akala ko kasi mananakit kayo eh. Kasi naman po, bakit ganyan ang itsura nyo para kayong taong putik? Pasensya na po. Nilinis ko kasi yung kanal sa likuran ng mansyon. Marado na pala. Marami ng tuyong dahon at maputik na kaya sumuot na ako sa imburnal. Sa sinabing yun ni Mang Kiko, binitiwan ko na ang hawak kong kahoy. Nakita ko naman na tumahimik na ang aso at nahiga na lang iyon sa harapan ni na Papa at Mang Kiko. Di nagtagal, lumabas na sa mansyon ng isa pang matandang babae na asawa pala ni Mang Kiko. Yun si Aling Nati. Nakangiti siyang lumapit sa amin, paano ay inaasahan na rin pala nila ang pagdating namin. Ilang araw na pala nilang natanggap ang sulat ni Papa na kami ay uuwi na dito sa mansyon, kaya nilinis na nila ang lahat ng bahagi ng mansyon, pati na ang likuran at kanal palabas ng bakuran ng mansyon. Magandang araw po, Ma'am Leonor at Sir Jose. Mabuti naman po at nakarating kayo ng maaga dito sa lugar natin. Oo, Aling Nati. Kagabi pa kami ng alas 12 ng gabi nagbiyahe mula Bacolod. Talagang mahaba at nakakapagod ang biyahe pero ayos lang. Ang mahalaga ay naandito na kami. Ay tamang-tama po. Nalinis na namin yung mga kwarto at ang paligid nitong mansyon. Dito na po ba kayo titira? Oo, dito na kami titira. Ito nga pala ang asawa kong si Leonor at ang aking anak, si Leia. Sila po pala ang madalas ninyong kinikwento sa papa nyo noong nabubuhay pa siya. Sayang nga lang at hindi sila nagkita nung buhay pa si Senyor Sebastian. Nako, huwag na nating pag-usapan ang bagay na yan, Aling Nati.
Tapos na yan. Wala na rin ang papa ko eh. Kaya iniuwi ko na dito ang pamilya ko. Pasensya na po. Naalala ko lang kasi si Senyor Sebastian at ang palagi niyong pag-aaway tuwing magkikita kayo. Sige po. Tapos nang malinis ang lahat dito, aalis na kami ni Kiko. Kapag may kailangan kayo, alam niyo naman ang bahay namin. Sige, Aling Nati. Maraming salamat ha. Nang makaalis si Mang Kiko at Aling Nati ay pinagtulungan na namin ni Ate Dina ang mga bagahe na ibaba sa van at ipasok sa loob ng mansyon. Siya ang kusinera namin. Matagal na siyang nanilbihan sa amin kaya pinagkakatiwalaan na siya ni na Mama at Papa. Nang makapasok na ako sa aking kwarto, hindi ako mapakali. Naalala ko ang sinabi ni Aling Nati, yung pag-aaway palagi ni na Papa at Lolo Sebastian tuwing uuwi dito. Kaya pumunta ako sa kwarto ni na Papa at Mama. O Leia, may kailangan ka ba? Papa, total wala naman ang Lolo Sebastian. Baka pwedeng sabihin mo na sa akin kung bakit hindi mo kami nagawang ipakilala sa kanya nung buhay pa siya. At pinili mong lumayo. Ayaw kasi sa akin ng Lolo Sebastian mo, Leia. Hindi ako ang gusto niyang mapangasawa ng papa mo. Hindi niya ako matanggap, kaya hindi tayo naiuwi dito ng papa mo noong buhay pa ang Lolo Sebastian mo. Ibig sabihin pala, Mama, isang beses mo lang nakaharap ang Lolo Sebastian? Ilang beses niya ring nakaharap ang lolo mo, Leia. Nung ipakilala ko siya, pero malaman niya na anak lang ng magsasaka si Leonor, ay tinanggihan niya. Tapos umalis kami rito ng mama mo at nagpakasal. Tapos ay doon kami tumira sa Bacolod. Doon kasi ang bayan ng mama mo eh. Ilang beses na pumunta roon ang Lolo Sebastian mo. Ilang ulit akong inalok ng malaking halaga para layuan ang papa mo. Pero ipinagbubuntis na kita noon. Nanindigan naman ang papa mo na hindi ako iiwan. Kaya itinakwil niya ako. Ganun pa man ay ilang ulit akong umuwi dito para magkasundo kami pero palagi lang kami nag-aaway. Nung isinilang ka ay natuwa siya. Kaya ang sabi niya, ang bahay na ito, sa'yo ko ibigay kapag ipinamana niya sa akin. Ibig palang sabihin, nakita na rin ako ni Lola Sebastian. Ilang taon po ako nung inuuwi niyo ko rito. 4 na taong ka pa lang noon, Leia. Nang mamatay siya, ay sa akin pa rin ipinamana ang mansyon na ito. At ang lahat ng mga naiwan niya, kasi nag-iisa lang naman akong anak. Kaya pala wala akong matandaan. Bata pa pala ako nung makauwi dito. Sa larawan ko lang siya nakikita. Oo, anak. Ganon nga nangyari. Namatay siya na hindi ako tinanggap bilang manugang niya. Pero ayos lang kasi hindi naman tayo pinabayaan ng papa mo. Walang iya ka! Lumayas ka dito! Alis ka dyan! Tiyo! Tiyo! Saan galing ang malaking asong niyan? Ha, Dina? Hindi ko po alam, sir eh. Nagulat ako ng pagbukas ng pintuan dito sa kusina eh. Narito na siya. Lumayo ka sa kanya, Ate Dina. Baka kagatin ka niyan. Dinamba nga ako kanina eh. Kaya nga pinalo ko nitong kawali. Tinamaan siya sa mukha kaya galit na galit sa akin. Kanino kayang aso yan? Bakit pinakawalan nangangagat pala? Kung nangangagat yan at nasa bakuran natin, kailangan natin niyang itawi palayo dito. Umalis ka dyan, Ate Dina. Papuputokan kong walang hiya na yan bago tayo masaktan. Binaril ko nga ang aso nang makita ko na susugurin na naman yun si Ate Dina. Tinamaan yun sa tenga pero naramdaman pa rin niya ang sakit ng kanyang sugat kaya nagmamadali siyang tumakbo palayo. Kaagad naman akong lumabas ng pintuan at hinabol ko ang malaking aso. Nalaman ko na malawak pa pala ang bakuran namin sa likurang bahagi ng mansyon. Maraming malalaking puno ng mga mangga at nyog. Meron ding mga puno ng makopa at mabolo na hitik sa bunga. Pero itinuon ko muna ang atensyon ko sa malaking asong itim. Nakita kong papalapit na siya sa pader ng aming bakuran kaya muli ko siyang pinaputukan ng ilang ulit at sa pagkakataong ito, tinamaan naman siya sa kanang paa. Ganun pa man ay nakatalon pa rin siya sa pader at nakalabas ng aming bakuran. Nasaan ang malaking aso, Leia? Wala na siya, Papa. Nakatalo na siya sa pader at tumakbo na palabas ng bakuran natin. Pero tinamaan ko naman siya sa paa at sa punong tenga. Kaya tsak na hindi na babalik yun dito. Ibang klase din ang aso na yun ah. Ang taas nitong pader pero nakaya niyang talunin at makalabas ng bakuran natin.
Ganun naman talaga kapag nagigibit ka na, di ba, Papa? Lahat ng mga imposible, nakakayang gawin basta lang mabuhay. Di ba isa rin yan sa itinuro sa amin sa academy? Kapag nalagay kami sa isang alanganing sitwasyon, lahat ng paraan na alam mo, gawin mo para mabuhay ka. Sa bagay, nasakta na nga kasi siya eh. Alam siguro niya na hindi ka na nagbibiro kaya tuloy na siyang tumakas. Kung tutuusin, Papa, kaya ko naman siyang patamaan sa ulo o kaya sa katawan. Pero wala naman akong planong patayin ang asong yun. Gusto ko lang na umalis siya. Para hindi niya makagat si Ate Dina. Pinatamaan ko siya sa tenga. Asintado ka talaga, Leia. Magaling ka talagang humawak ng baril. Kaya nga isa si Leia sa mga policewoman na binigyan ng parangal, di ba? Kasi asintado siya at nagawa niyang iligtas yung babaeng hinostage ng mga hold-upper na nang-hold up sa jewelry shop. Aba, kanino ba magmamana yang si Leia? Di sa akin. Marami din akong parangal na natanggap nung nasa serbisyo pa ako. Kaya nga sabi nila, like father, like daughter. Oo na, talagang magaling kayong mag-ama. Kaya nga, proud ako sa inyong dalawa. Napatawa na lang kami ni Papa sa sinabi ni Mama. Tapos yun ay bumalik na silang dalawa sa loob ng mansyon. Ako naman ay namalagi pa sa likurang bahagi ng aming bakuran dahil sa nakita kong mga prutas. Kaagad akong naghanap ng panungkit sa paligid. Nang makita ko ang isang mahabang kawayan na nakatayo sa tabi ng puno ng nyog, natiyak kong yun ang ginagamit na panungkit doon. Kinuha ko yun para makapanungkit ako ng mga mangga, mabolo at makopa. Noon naman lumapit sa akin si Ate Dina. Leia, maraming salamat ah. Kung hindi dahil sa iyo, baka nakagat na ako ng aso na yun. Ayos lang yun, Ate Dina. Kahit naman siguro ako na nasa kalagayan mo, tutulungan mo rin ako, di ba? Ay, oo naman. Gagawin kong bagay na yon. Para nakasikitan na kababatang kapatid. Pero alam mo, kinabahan talaga ako sa aso na yun. Kasi bukod sa malaki na siya, parang kakaiba talaga. Nakakapagduda. Anong kakaiba dun, Ate Dina? Kasi nung sinugod na niya ako, pinalo ko siya ng kawali sa ulo. Ang lakas na pagpalo ko kaya alam kong masasaktan siya. Pero hindi man lang niya ininda yun. Tapos yung dila niya kakaiba. May biyak sa gitna. Parang dila ng ahas. Bukod doon, ang pula ng mga mata niya. Oo, napansin ko nga rin yun eh. Tapos bigla siyang tumigil sa pagsugod sa iyo. At tumingin sa amin ni Papa nung dumating kami. Ang taas nga nung pader na talon niya, kahit may tama na siya sa paa. Hindi ko alam kung nagkakamali lang ako. Pero alam mo naman na taga-kapis ako, di ba? Hindi siya normal na aso. Baka alaga siya ng aswang. Nako, Ate Dina, dumagete ito. Hindi magkakaroon ng mga aswang dito kagaya ng sinasabi mo. Kaya wag mong takutin ang sarili mo. Oo, alam ko naman yun. Pero base sa nakita ko talagang yun ang kutob ko eh. Ate Dina, araw na araw, ang liwanag ng paligid oh. Paano namang magkakaroon ng aswang dito? Wag mong takutin ang sarili mo, walang aswang. Hindi ka ba naniniwala na mayroong aswang? Hindi pa ako nakakakita eh. Kaya hindi ako naniniwala. Alam mo naman kami mga pulis, pag walang ebidensyang nakikita, hindi kami naniniwala doon. Sige na, pulutin mo naman na sungkit ko at kainin nating dalawa. Kalimutan mo na yan ha? Sumunod naman sa akin si Ate Dina. Pinulot niya ang mga prutas na sinungkit ko kaya nang pumasok kami sa mansyon naisip ko na pabalatan kay Ate Dina ang mga prutas at dalhin sa terrace sa ikalawang palapag ng mansyon. May mga upuang bakal kasi doon at mayroong malaking payong kaya kahit maaraw pa, pwedeng tumambay doon. Lalo pa nga at malakas naman ang hangin kaya hindi masyadong mainit. Di naman nagtagal, dinala na nga ni Ate Dina ang mga prutas doon. Kaagad kong tinikman ang mangga na medyo madilaw na. Malutong yun dahil sa bagong pitas sa puno. Habang kumakain ako, tinatanaw ko ang paligid ng mansyon. Nakita ko na sa di kalayuan, marami na rin palang mga malalaking bahay, pero hindi pa konkreto ang karamihan. Nang mapatingin ako sa kalsada, nakita ko ang isang lalaking nakasakay sa kabayo at nakatingin sa akin. Aba. Kung makatingin parang kakain ng tao. Ngayon lang yata nakakita ng maganda. Leia, may sinasabi ka ba? Oo, Ate Dina. Yung kasing lalaki dun sa kalsada oh.
Tingnan mo habang nakasakay sa kabayo nakatingin dito. Halos mabali ng leg kakalingon sa atin. Siguro natataka siya kung sino tayo. Kasi nga matagal nang walang nakatira dito, di ba? Pwedeng ganun nga. Pero may itsura siya, di ba? Hindi lang naman siya napapatingin dito kapag dumadaan, Leia. Tingnan mo yung isa na yun. Dito rin nakatingin. Oh, ayun! Nadapa pa kasi naman hindi tinitingnan ng dinaraanan. Di nagtagal, bumalik na sa loob ng mansyon si Ate Dina at nagluto na ng pagkain para sa aming hapunan. Aalis na rin sana ako sa terrace pero nakita kong bumalik ang lalaking nakasakay sa kabayo at kagaya ng dati sa akin pa rin nakatingin. Hindi ko alamang mararamdaman ng pagkakataong yun kung maiinis o matutuwa dahil sa tingin ko ay kakaiba ang kilos ng lalaking yun. Kaya pumasok ako sa loob ng mansyon. Pumasok ako sa aking kwarto at bahagyang sumilip sa bintana matapos kong hawiin ang kurtina. Nakita ko na patuloy pa rin siyang nagmamasid sa paligid ng mansyon kaya kaagad akong nagdesisyon. Sukbit ang aking baril nang lumabas ng mansyon. Sa likurang bahagi ako dumaan, may maliit na gate pala roon na hindi nakakandado kaya lumabas ako at marahang dumaan sa gilid ng pader. Kaya hindi kaagad nalaman ng lalaki na naroon na ako sa gawing likuran niya. Huwag kang kikilos kung ayaw mong sumabog ang bao ng ulo mo. Teka muna, Miss Ganda. Huwag mo naman akong tutukan ng baril. Baka pumutok yan. Madisgrasya mo ako. Talagang madidisgrasya ka kapag hindi ka umayos ng sagot. Maaga kang makikipagkita kay San Pedro. Bakit kanina ka pa pabalik-balik dito? Nag-iispiya ka ba sa amin, ha? Naku, hindi ako espiya, Miss. Nang mapadaan ako kanina, nakita kita. Kasi ang ganda mo, kaya bumalik ako. Tambola ka pa? Hindi ako madadali sa mga ganyang pambobola. Naku, nagsasabi ako ng totoo. Matagal na kasi walang nakatira dyan. Mula nang mamatay si Don Sebastian kasi pinatay siya ng aswang. Tapos nakita kita. Kaya sabi ko may bagong lipat dyan. Kaya pabalik-balik ako. Nagpapakasakali akong nandyan si Ninong Jose. Kilala mo ang papa ko? Papa mo ang Ninong Jose ko? Oo. Narinig mong sinabi ko, di ba? Siya ang ninong ko sa binyag. Kumpara niya ang ama ko. Hindi ako masamang tao kaya pwede ba ibaba mo na yung baril mo? Ako nga pala si Jericho. Baka nababanggit na ako ni Ninong sa'yo. Hindi eh. Walang sinasabi si Papa tungkol sa'yo. May isa pa akong tanong. Yung sinabi mo kanina, sabi mo pinatay ng aswang ang Lolo Sebastian ko. Totoo ba yon? Oo, totoo yun. Kung ayaw mong maniwala sa akin, iharap mo ako kay Ninong Jose kung kasama mo siya ngayon. Gusto kong malaman kung totoo nga ang sinasabi ni Jericho kaya isinama ko siya sa loob ng bakuran ng mansyon. Nang naroon na kami sa loob ng aming bakuran ay sumigaw ako para tawagin sina Papa at Mama. Pero si Ate Dina ang naunang lumabas nang makita niya na mayroon akong lalaki na tinututukan ng baril at kagad niyang tinawag ang aking mga magulang. Nagmamadali namang lumabas sina Papa at nang makita niya si Jericho kaagad niya akong nilapitan. Hinawakan niya ang kamay ko na may hawak na baril. Ibaba mo na ang baril mo, Leia. Baka pumutok yan at madisgrasya mo pa si Jericho. Kanina pa umaaligi dito sa bahay natin eh. Kilala niyo ba ito? Oo, kilala ko siya. Inaanak ko siya sa binyag, si Jericho. Ang tapang pala nitong anak mo, Ninong Jose. Nakakatakot na babae. Hindi naniniwala si sinasabi ko. Ganun talaga ang mga pulis, Jericho. Eh di pa sa nagtitiwala lalo na kung hindi naman kilala ang tao. Kaya nga kung aali-aligid ka talaga dito at kahina-hinala ang kilos mo, tiyak na ba didisgrasya ka talaga. Sige na, Leia, ibaba mo na ang baril mo. Sa susunod kasi kung may kailangan ka, wag ka nang umaali-aligid. Kumatok ka sa gate. Hindi yung titingin ka ng kakaiba. Hindi ka naman si Leon Guerrero, no? Sensya ka na. Kumusta ka na, Jericho? Sabihin mo kay paring Alfredo, dumalaw naman dito minsan. Ninong, wala na pong itay. Ilang linggo lang matapos na mailibing si Don Sebastian, ay namatay na rin siya. Nabiktima din ng aswang. Totoo bang sinasabi mo, Jericho? Kasi noong namatay ang papa, ganyan ang mga usapan. Pero hindi ko naman pinaniwalaan. Kung ganun, totoo din palang sinabi ni Ate Dina na pwedeng alaga ng aswang ang malaking aso na binaril ko. May aswang pala rito sa lugar niyo, Jose.
Nakakatakot. Ano kaya kung bumalik na lang tayo sa Bacolod? Hindi tayo aalis dito, Mama. Mananatili tayo sa baryong ito kahit merong aswang. Titira tayo dito sa mansyon kahit anong mangyari. Gusto kong makaharap ang aswang na pumatay kay Lolo Sebastian. Gusto ko siyang igante. Ganon din ang gusto ko, Leia. Kaya nga lahat ng nakikita ko na bagong mukha sa lugar na ito ay talagang kinikilala ko. Sa bagay na yan, diyan tayo magkakasundo. Nang hapon na yon, doon na kumain sa amin si Jericho. Matapos kaming kumain, saka lang umuwi ito. Ako naman ay nagpunta na sa aking kwarto. Naligo muna ako bago nagpalit ng damit na pantulog. Nang mahiga ako sa aking kama ay inilagay ko sa ilalim ng aking una ng aking baril. Inilagay ko rin sa aking tabi ang flashlight. Hindi na nawala sa isipan ko ang sinasabi nilang aswang, kaya kahit nakahiga na ako, mababaw pa rin ang aking pagtulog. Nang humangin ng malakas at gumalaw ang mga sanga ng mga puno sa paligid ng mansyon, napabalikwas ako. Nanatili akong nakahiga pero dilat ang aking mga mata at nakikiramdam ako sa paligid. Hanggang sa marinig ko ang mga yabag sa labas ng aking kwarto. Marahan akong bumangon at nalaman ko na nawalan kami ng ilaw. Kaya Papa, bakit gising ka pa? Para kasi nakalimutan ni Dina na isara ang pintuan sa ibaba. Parang may narinig akong kalabog sa ibaba, kaya lumabas ako. Gusto kong tingnan kung ano yun. Sige, Papa. Tingnan natin kung ano yun. Kaya lang, bakit nawalan din tayo ng kuryente? May power generator naman sa likuran ng mansyon. Kapag walang kuryente ay pwede niyong gamitin yun. Tingnan natin kung gagana pa yun. Baka kasi hindi na nilalagyan ni Mang Kiko ng krudo. Palagay ko wala na yun, Papa. Kasi matagal nang walang nakatira dito sa mansyon. Parang may nagbukas ng pintuan sa kusina. Di kaya may tao nakapasok dito, Papa? Baka sinamantala ng magnanakaw na wala tayong kuryente. Oh. Papa, may tumakbo dun sa kusina. Tanglawan mo ng flashlight ang paligid. Dali! kaagad naman akong sumunod kay Papa. Tinanglawan ko ng flashlight ang bawat sulok ng salas at kusina. Wala naman kaming nakita. Hanggang sa matamaan ng liwanag ng flashlight si Ate Dina. Kaagad niyang itinaas ang kanyang mga kamay nang tanglawan ko siya sa mukha. Sir, ako po to. Ano ka ba naman, Ate Dina? Kakagulat ka? Akala namin kung sino nang nakapasok dito sa loob ng bahay eh. Nawalan kasi tayo ng ilaw kaya bumaba ako dito para maghanap ng kandila. Para magkaroon tayo ng liwanag kahit konti lang. Meron tayong generator doon sa likuran ng mansyon. Titingnan ko kung ayos pa. Baka magamit natin. Samahan ko na kayo, sir, para magkailaw na tayo. Dala niyo po ba ang susi? Kasi may padlock ang gate na nakabakod sa generator. Oo, eto, dala ko. Tayo na sa labas para mabuksan ang generator. Leia! Nasaan ka ba? Nandito po sa salas, Mama. Leia, puntahan mo nga ang mama mo. Kami na lang ni Dina ang pupunta doon sa generator. Samahan mo na siya sa kwarto niya kasi takot yan sa dilim. Sige po. Ate Dina, etong flashlight oh. Kayo nang gumamit, madilim sa labas eh. Maliwanag naman ang buwan, Leia. Tsaka may dala namang flashlight si sir kaya ayos na yon. Gamitin mo na lang yan papunta kay Ma'am Leonor. Nang lumabas na ng mansyon sina Papa at Ate Dina ay bumalik naman ako sa ikalawang palapag ng mansyon para puntahan si Mama. Nang makarating ako sa kanyang kwarto, kaagad kong kinatok ang kanyang pintuan. Marahan naman niyang binuksan ang pintuan at lumabas siya. Pero nang umingit ang pintuan ng kwarto ni Ate Dina ay nagulat ako nang mula roon ay lumabas siya na pupungas-pungas na parang bagong gising lang. Marahan siyang lumapit sa amin ni Mama. Ate Dina, hindi ba't nasa salas ka kanina? Sinamahan mo si Papa sa labas ng mansyon para buksan ang generator, di ba? Naku naman, Leia. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Kagigising ko lang ah. Narinig ko ang pagkatok mo kaya ako lumabas. Ano? Hindi eh. Ikaw yung nasa salas na nakausap namin ni Papa kanina. Sigurado ka ba? Huwag kang magbiro ng ganyan, Ate Dina. Hindi nga ako yon. Nandito ako sa kwarto at natutulog. Baka multong nakausap mo. Ginayang anyo ko. Ay, teka sandali! Nasaan ang papa mo? Sundan natin siya. Aswang yun. Anong sinasabi mo, Ate Dina? Mamaya na ako magpapaliwanag. Halika na.
Sundan mong papa mo at kukuha lang ako ng asin. Dali! Dalian mo na, Leia. Sundin mo si Dina. Baka nasa panganib na ang papa mo. Bigla akong kinabahan nang mataranta si Ate Dina. Tapos ay patakbong pumunta sa kusina. Ako naman ay tumakbo sa labas ng mansyon. Noon ko narinig ang malalakas na putok ng baril kaya patakbo akong nagpunta sa likuran ng bahay sa kinaroroonan ng generator. Nang makarating ako roon ay nakita kong duguan si Papa. Marami siyang sugat sa mga braso niya at sa dibdib. Malalim din ang sugat niya sa mukha. Nakasandal siya sa gilid ng pader. Ang dami mong sugat! Si Dina, traidor siya. Isa pala siyang aswang. Habang nakatalikod ako ay binubuksan ang padlock at inatake niya ako. Mabuti na lang at napalingon ako sa kanya. Nagkakamali ka, Papa. Hindi yun si Ate Dina. Isa yung aswang na ginayang anyo niya. Naroon sa loob ng mansyon si Ate Dina. Siya na nagsabi na sundan kita kasi hindi siyang kasama mo. Kung ganyan, ay mag-iingat ka. Nasa paligid pa rin ang aswang. Tinigilan niya ang pag-aatake sa akin nang maramdaman niya paparating ka. Halimaw! Lumabas ka, tarapin ako! Siguro ikaw din ang pumatay sa akin, Lolo Sebastian, no? Kumanta ka sa akin kapag nakita kita! Huwag kang mayabang, babae. Darating tayo sa puntong yan. Iisa-isahin ko kayong tapusin. Ikaw ang mayabang! Patraidor ka kung lumaban! Huwag kang magtago sa dilim! Gusto mo kaming patayin, hindi ba? Lumabas ka na at harapin ako! Diyos ko, Leia, ang daming sugat ng papa mo. Pumasok na kayo sa loob ng bahay, Mama. Isama mo na si Papa. Ako lang bahala sa aswang na to. Pumasok na tayong lahat. Mahirap kalaban ang mga halimaw na nagtatago sa dilim. Leia, tayo na! Tama ang mama mo, anak. Halika na, pasiligtas tayo sa loob ng mansyon. Sa akala niyo ba ay makakabalik pa kayo sa loob ng mansyon? Hindi na dahil mamamatay na kayong lahat ngayong gabi. Nang gumalaw ang mga halaman sa di kalayuan ay kaagad kong tinapat doon ang flashlight. Nakita ko na mayroong tumalon at tumakbo sa kabilang puno kaya pinaputukan ko yun. Hindi nga lang tinamaan dahil kaagad na nakapagtago sa likuran ng puno. Nang may kumaluskos naman sa kabilang bahagi ng lugar na ito ay nakita namin na mayroon ding tumakbo patungo naman sa likuran ng malalaking paso ng mga halaman. Pinaputukan naman yon ni Papa pero mabilis ding nakapagtago. Mayroon pang isang nagpakita sa amin na naghagis ng malaking bato bago muling nagtago sa dilim. Tinamaan ng malaking bato sa ulo si Mama at Papa kaya nahihilong bumagsak din si Mama. Ma'am Leonor, malaking sugat niya sa noo. Malakas pang pagdurugo. Ang walang hiyang iyon. Gusto talaga nila tayong patayin. Ate Dina, tayo na sa loob. Akayin mo na si Mama. Hindi lang pala nag-iisang aswang. Parang tatlo sila. Tama ka, Leia. Hindi nag-iisa ang aswang. Tayo na sa loob ng mansyon. Pumasok na tayo at isarang mabuti ang pintuan at bintana. Sinabi ko na sa inyo, hindi na kayo makakapasok doon. Dahan-dahan ang gagawin namin pagpatay sa inyo. Nakaharang na sa pintuan ng mansyon ng isang babaeng aswang, Leia! Kung gano'n ay paaalisin ko yan, Mama. Lumayas ka dyan, nalimaw ka! Umalis ang aswang sa pintuan ng mansyon. Tayo na, Leonor. Sige, Papa, tayo na! Pumasok na kayo! Ako lang bahala sa mga halimaw na to! Dalian nyo! Mga kasama, patayin silang lahat! Nang muli ngang lumabas ang mga aswang ay pinaputukan namin sila. Pero dahil nga sa dilim ng gabi ay mas nakakalamang sila sa amin. Bago makarating sa pintuan ng mansyon sina Papa ay isa pa ulit aswang ang humarang sa kanila. At sa pagkakataong ito ay ubus na pala ang bala ni Papa kaya kahit ilang ulit niyang kinalabit ang gatilyo ng kanyang baril, hindi iyon pumutok. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na atakihin ulit sila. Nakalmot din yun si Mama. Pero hindi naman nasiraan ng loob si Ate Dina. Sinabuyan niya ng asin at bawang ang aswang. Nang maisubo niya sa bibig niyo ng bawang ay napaso yun at nagtago sa dilim. Hindi ko naman sila matulungan dahil lumabas na rin ang dalawang aswang sa dilim. Magkasabay silang sumugod ng mabilis. Palitan sila ng pwesto habang tumatakbo sa magkabilang direksyon kaya patuloy ko silang pinaputukan. Isa roon ang tinamaan sa dibdib. Bumulagta yun pero kaagad ding bumangon. Pamira! Parang baliwala lang sa kanyang bala ng baril ko.
Sanay na at manhid na ang mga katawan namin sa anumang sandata na makakasugat sa amin. Hindi mo kami mapipigilan. Tatapusin namin kayo! Kaya pala malakas ang loob niyong umatake, ha? Ganun pala? Leia! Eto ang asin! Lagyan mong bungangan ng baril mo! Para saan to, Ate Dina? Wala na akong panahon magpaliwanag pa, Leia. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Madali ka! Okay, sige. Ikaw nang maglagay at babantayan kung pagsalakay ng mga ito. Angal kang babae ka! Dapat pala ikaw ang una naming pinatay. Hindi ko akalaing may alam ka sa ganyan. Kung ganun ay takot pala kayo sa asin, ha? Kumanda kayo sa akin! Kahit hindi na ilagay sa dulo ng baril ang asin, direktang ihagis lang sa inyo. Tsak na mapapasok kayo at malalapnos ang katawan ninyo. Angal kang babae ka! Tatapusin na kita! Galit na sumugod ang aswang sa amin. Sinalubong naman siya ni Ate Dina at sinabuyan siya ng asin. Tinamaan siya sa muka. May mga asin na pumasok sa kanyang mga mata at bibig kaya kaagad na natigilan ng aswang. Napaso siya sa asin kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Pinaputokan ko siya. Umigtad siya pero tinamaan pa rin sa balikat. Nang bumagsak siya sa lupa ay naubusan ng bala ang baril ko kaya kaagad akong nagpalit ng magasin. Nang maramdaman ng mga aswang na baliktad na ang sitwasyon ay tumakas na sila. Pinaputukan ko naman sila habang papalayo. Natamaan ko pa ang isang aswang sa hita kaya saglit na buwagsak pero nagpilit pa rin tumayo para tumakas. Noon naman dumating ang mga taong nakarinig ng malalakas na putok ng baril kasama si Jericho. Maswerte kayo at nakaligtas kayo ngayon. Pero hindi kami titigil hanggang hindi kayo napapatay na lahat. Tayo na mga kasama! Di marating na mga taong baryo! Tagalin tayo dito! Leia! Anong nangyari dito? Ayun ang mga aswang. Tumataka sila. Sinalakay nila kami. Sugatan na rin sila. Mga kasama! Habulin natin ang mga aswang! Tayo na! Madali! Dito ka lang, Ate Dina. Samahan mo si Mama at Papa. Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Sasamantalayin ko ng pagkakataong tugisin ng mga walang hiyang yon habang marami akong kasama. Sige, Leia. Mag-iingat kayo. Tayo na, Jericho. Habulin natin ang mga aswang ngayon. Madali na silang mapapatay dahil marami tayo at sugatan na sila. Sige! Tayo na mga kasama! Habulin natin ang mga aswang! Sinundan nga namin ang mga aswang. Ginamit namin ang malalakas na flashlights para sundan ang patak ng kanilang mga dugo. Tuloy-tuloy naming hinanap ang mga aswang papunta sa ilog. Nang makarating kami doon ay doon na namin nakita ang mga huling patak ng dugo nila. Kaagad kaming kumalat para hanapin ang mga aswang sa paligid ng ilog pero hindi na namin sila nakita. Kaya ganoon na lang ang panghihinayang ko. Maaaring dumaan sila sa tubig. Kaya wala na ang mga bakas ng dugo nila. Hindi na natin sila masusundan. Talagang tuso ang mga aswang na yun, ha? Sinadya nilang dito dumaan para sa tubig bumagsak ang mga dugo nila. At hindi na natin sila masundan. Oo. Sayang ang pagkakataon. Kung napaaga lang din ang aming pagdating, ay baka natulungan ka na namin na mapatay sila. Sana man lang ay nakaganti na ako sa kanila para sa kamatayan ng aking ama. Bumalik na tayo sa bahay. Nasugatan si Mama at Papa. Si Ate Dina lang ang kasama nila doon. Sumang-ayon naman si Jericho sa aking sinabi, kaya kasama ang mga taong baryo bumalik kami sa mansyon. Kagad namang binuksan ni Ate Dina ang pintuan nang marinig ang aming mga boses. Nang lapitan ko si Papa nakita ko na patuloy ang pagdurugo ng kanyang sugat dahil malalim ang karamihan sa mga iyon. Ang noo din ni Inay ay patuloy din ang pagdurugo kaya ipinasya namin ni Jericho na dalhin na sila sa ospital sa bayan kahit na malalim pa ang gabi. Ginamit namin ang aming sasakyan. Ako na ang nagmaneho dahil hindi naman marunong si Jericho. Kaagad kaming umalis ng mansyon. Habang nasa daan kami ay pilit na pinipigilan ni Ate Dina ang pagdurugo ng mga sugat ni Papa gamit ang malinis na tela. Jericho, alam mo ba kung saan ang pinakamalapit na ospital dito? Lahat ng ospital ay nasa bayan. Basta diretso lang. Ituturo ko sa iyo ang daan. Konting tiis na lang, Papa. Makakarating din tayo sa ospital. Yang pagmamaneho ang intindihin mo, Leia. Sige lang, makakaya ko pang tiisin ito. Diretso mo lang. Pambihira naman. Napakalayo pala ng baryo niyo sa ospital.
Kung mamalasin pa lang nasugatan ay hindi na makakarating doon ng buhay. Huwag ka nang mainis, Leonor. Lalong lalakas pa ang pagdurugo ng sugat mo kapag magagalit ka. Kapag gumaling ang sugat ko, humanda sa akin ang mga aswang na yon. Tatantarin ko sila ng pinong-pino. Grabe pala ang pamilya mo, Ninong Jose. Kahit aswang na ang mga nakalaban, ay hindi man lang nagpakita ng kahinaan. Hindi man lang natakot. Hanggang pala kayo ng matatapang. Kami ng Ninang Leonor mo ay mga dating pulis. Kaya itong si Leia ay naging idolo ang mama niya. Kaya pulis din ang kinuha. Kaya huwag kang magtaka kung ganyan sila. Kasi sanay sila sa labanan eh. Kaya nga po eh. Pero kakaibang kalaban po ang mga aswang. Hindi uubra yung puro tapang at lakas ng loob lang. Ang kailangan din eh, diskarte. Dapat din eh, alam mo yung mga kahinaan ng aswang. Yun bang mga panlaban sa kanila? Tagakapis niya si Ate Dina. Kaya alam niya na ang asin ay isa sa mga pwedeng panlaban sa kanila. Tama naman yun. Kaya nga lang ay hindi pwedeng yun lang ang gagamitin mo laban sa kanila. Malalapnas lang ang katawan nila sa asin, pero hindi sila mamamatay dyan. May baril naman kami na pwedeng ipanglaban sa kanila. Hindi pa ba sapat yun? Masusugatan mo sila ngayon. Pero bukas lang o sa isang araw, ay magaling na naman ang mga aswang na yan, Leia. Kahit bala ng baril ang nakasugat sa kanila, mabubuhay pa rin sila. Lalo na kung hindi mo masasapol ang puso at utak nila. Tama si Jericho. Naalala ko yung sinabi noon ni Lolo Sebastian mo na ang matulis na buhok ang isa sa kinatatakutan ng aswang. Simpleng armas lang siya, pero kapag tinamaan ang aswang ay tsak na iindahin niya. Bukod po sa sibat na buhok, ay takot din sila sa mga buntot pagi at mga binditadong armas na kapag tumama sa kanila, ay tsak na mamamatay sila. Kung gano'n ay gawin natin ang mga bagay na yan. Pagkatapos ng problemang ito ni na Papa. Makalipas ang halos isang oras na mabilis na biyahe, nakarating na kami sa bayan. Dumiretso kami sa ospital na itinuro ni Jericho. Noon ko napansin na nanghihina na pala si Papa dahil sa dami ng dugong tumagas sa katawan at ulo niya. Hindi lang siya nagpahalata kanina para hindi ako mataranta sa pagmamaneho. Kaya nang maiparada ko na ng maayos ang sasakyan ay inalalayan na siya ni Jericho pababa ng sasakyan. Sinalubong naman kami ng mga nurse na galing sa loob ng ospital. May dala silang stretcher at pinahiga doon si Papa. Kaagad din siyang inasikaso ng mga doktor. Si Mama naman ay inasikaso na rin ng mga doktor. Tinahi ang malaking sugat niya sa noo. Nanghintay naman kami sa pasilyo ng ospital. Di nagtagal nakita ko na sina Mama at Ate Dina. Kumusta ng pakiramdam mo, Ma? Hindi ko na nararamdaman ang sakit ng sugat ko sa noo dahil sa pampamanhid na itinurok ng doktor bago tahiin ang sugat ko. Pero tsak kung ilang oras lang, kikirot na ulit ito pag lumipas na ang bisa ng pampamanhid. Ang papa mo nandun pa sa emergency room. Tinatahi pa ang mga sugat niya. Sabi ng doktor baka hindi pa siya makakauwi. Kailangan niya makakonfine ng ilang araw nang makabawi ng lakas. Mabuti naman ang ganon para maobserbahan din ng doktor ang kalagayan niya. Dapat nga magpahinga ka na rin muna dito, Mama. Mag-request tayo ng x-ray sa ulo mo. Sa tingin ko, malakas ang pagtama dyan ng bato kaya pumutok ang noo mo. Sinabi na nga iyon ng doktor, kaya maya-maya lang ay babalikan daw ako ng nurse at dadalhin sa x-ray room. Ate Dina, dito ka na lang muna para samahan sina Mama at Papa. Bakit, Leia? Saan ka pupunta? Babalik ako sa baryo, Mama. Sa mansyon natin. Huwag ka nang bumalik doon. Delikado. Kanina habang nasa emergency room kami ng papa mo, napag-usapan namin na kapag lumabas kami ng ospital, ay hindi na muna kami babalik sa mansyon. Humanap na lang ng ibang bahay na mauupahan. Pansamantala, yung malayo sa ating baryo. Mama, mananatili ako sa minanang mansyon ni Papa sa baryo. Kahit merong mga aswang. Gusto ko silang makaharap para matapos ang problemang to. Tutuklasin ko kung bakit galit na galit sa atin ang mga yon. Gayong wala naman tayong kasalanan sa kanila. Hindi naman mahalaga sa mga aswang kung may kasalanan ka o wala. Ang makapambiktima lang naman ang gusto nila. Mga bagong mukha kasi kayo sa baryo kaya alam nilang bago lang kayo doon kaya sinamantala nila. Ang Lolo Sebastian at ang iyong ama. Hindi naman sila mga dayo sa inyong baryo, di ba? Bakit pinatay din sila ng aswang? Gaya ng sinabi ko, basta nagugutom sila ay mabibiktima sila.
Wala silang pakialam kung sino pa ang maperwisyo nila. Kung ganon, talagang dapat silang pigilan. Mama, gagawin ko ito hindi dahil sa personal na dahilan, kundi bilang isang pulis. Alam mo naman ang tungkulin natin, di ba? Bilang isang alagad ng batas. Sige, basta palagi kang mag-iingat. Huwag mo rin kalilimutan na makipag-coordinate sa pinakamalapit na istasyon ng pulis sa baryo. Sige po, Mama. Gagawin ko yan. Pero bago kami bumalik sa baryo, hahanap muna kami ng matutuluyan nyo dito sa bayan. Paglabas ng ospital ni Papa. Nang sumikat nga ang araw, nagpatulong na din ako kay Jericho na maghanap ng maayos at ligtas na pansamantalang mauupahan ni na Papa paglabas niya ng ospital. Ilang mga magagandang apartment ang pinuntahan namin ni Jericho, pero lahat ay puno na. Hanggang sa isang hindi gaanong kalakihang bahay ang bakante pero konkreto ang nakita namin ni Jericho. Kagad naman naming nakausap ang may-ari kaya nasilip namin ang loob niyon. Nang makita ko na maayos naman ang buong bahay pati ang mga pintuan at bintana, kaagad akong nagbigay ng paunang bayad. Kaya makalipas ang 3 araw doon na tumuloy sina Papa matapos lumabas ng ospital. Mabigat ang misyong gagawin mo, Leia. Nakita mo naman kung gaano kahirap at kadelikadong kalaban ang mga aswang. Mag-ingat ka palagi. Opo, Papa. Sa pagbabalik ko sa baryo, meron na ako mga plano na gagawin. Mananatili ako sa mansyong minana natin kay Lolo Sebastian. Pangako ko sa inyo, kapag maayos ng lahat, babalikan ko kayo. Magpapalakas lang kami ng papa mo. Pagkatapos ay babalik din kami doon para matulungan ka. O Jericho, Po, huwag mong pababayaan si Leia, ha? Alalayan mong maigi sa bawat laban sa mga aswang na gagawin niya. huwag kang mag-alala, Ninong Jose. Ako ang bahala sa kanya. Ate Dina, dito ka na lang muna para maalagaan si na Mama at Papa. Mag-iingat din kayo palagi. Oo, Leia. Wala kang dapat ipag-alala sa kanila. Aalagaan ko sila. Ikaw ang mag-ingat dahil panganib ang kakaharapin mo. Matapos nga naming maayos ang mga pangangailangan ni na Papa, nagbiyahe na kami ni Jericho. Pero bago kami bumalik sa baryo, bumili muna ako ng mga bala ng aking baril. Tapos ay dumaan kami sa simbahan at pinabindisyonan ko sa pari na naroon ang aking baril at mga bala na aking gagamitin laban sa mga aswang. Desidido na akong hanapin ang mga perwisyong aswang sa baryo. Makalipas ang mahabang oras, nakarating na kami sa baryo. Tumuloy ako sa mansyon. Hihingi ako ng pabor sa'yo. Humanap ka ng mga taong malalakas ang loob na makakatulong natin sa paghahanap sa mga aswang na yon. Gusto ko silang makausap. Sige, Leia. Aalis na ako. At gagawin ko ang sinabi mo. Sige, mag-iingat ka. Nang makaalis si Jericho, pumasok ako sa aking kwarto. Kinuha ko ang aking bag sa cabinet na naroon. Mayroon pa akong mga magazine doon na walang laman na bala kaya isa-isa ko iyong nilagyan hanggang sa mapuno. Inilagay ko sa isang maliit na bag. Pumunta rin ako sa kwarto ni Papa. Naroon ang isang shotgun. Nang tingnan ko yon, nakita kong kargado ng bala. Nang buksan ko naman ang cabinet naroon, kinuha ko ang isang maliit na kahon na puno rin ng bala ng shotgun. Di nagtagal, napalingon ako sa pintuang nakabukas. May narinig kasi akong mga kaluskos na mula roon. Kaya naman ikinasa ko ang shotgun at marahan akong lumabas ng kwarto. Marahan akong sumilip sa labas. Wala naman akong nakita hanggang sa narinig ko ang kalabog ng pintuan sa ibaba kaya nagmamadali akong pumunta roon. Magandang araw sa iyo, Ineng. Magandang araw din po. May maitutulong po ba ako sa inyo? Nakawala kasi ang alaga akong aso. Natanaw ko dito pumasok sa nakabukas na gate. Kaya sinundan ko. Nakita mo ba siya? Kung gano'n ay sa inyo palang asong itim na yon. Pumasok nga po sa loob ng bahay namin. Nabulabog lang kaya tumakbo palabas. Nako, pasensya ka na. Hindi ko kasi namalayan na nakawala sa talian eh. Naandyan ba si Kiko at Nate? Wala po. Nandun sila sa bahay nila. Oh, ganun ba? Matagal na kasi silang nakatira dyan sa mansyon. Sa tansya ko, ay mga 10 taon na mula nang mamatay si Don Sebastian. Sila po kasi mag-asawang katiwala namin dito sa mansyon.
Kaya linggo-linggo ay pumupunta sila dito para maglinis. Pero ngayon din dito na kami. Umuwi na sila sa bahay nila. Ganun ba? Sige, ako'y aalis na at hahanapin ko pa ang aking alagang aso. Sana naman kaya nakarating yun? Tumakbo na siya palabas nitong bakura namin, Manong. Siya nga pala. Kung ako sa inyo ay huwag na kayong tumira dito sa lugar na ito. Delikado dito lalo na kapag gabi na. Marami na ngang umalis dito eh. Kasi may mga gumagalang aswang. Salamat sa paalala, Manong. Pero buo ng pasya kong tumira dito. Minana ng mga bagulang kong bahay na ito, kaya pangangalagaan ko ito. Ang sa akin lang naman paalala lang, Ineng. Sige, ako'y alis na. Mag-ingat ka. Dayo ka pa naman dito. Sa tingin ko ay nag-isa ka lang dito ngayon. May mga kasama ako, Manong. May mga kasama ka ba? Nasaan sila? Heto pong shotgun at 45 ang mga kasama ko. Habang merong balang mga ito, tsak nasasamahan ako sa laban ko. Hindi nakakibo ang matandang lalaki na kausap ko nang itaas ko ang mga baril na hawak ko. Hindi na siya nagulat dahil kanina pa ay nakita na niya ang mga hawak ko. Napangiti lang siya ng bahagya tapos ay tinalikuran na niya ako. Nang mawala na siya sa aking paningin, saka ko napansin na paparating na sina Jericho at ang ilang lalaki na mayroong mga dalang mga sibat at itak. Leia, nandito na mga kababaryo natin na nakahandang sumama sa atin para hanapin ang mga aswang. Mabuti naman kung gano'n, Jericho. Teka, sa palagay mo ba? Taga rito lang din sa baryo ang mga aswang na yon? Hindi ko rin tiyak kung taga rito nga ang mga yon. Magaling kasi magkunari ang mga aswang. Hindi mo sila basta makikilala kung hindi sila mahuhuli. Pero parang kabisado na nila ang lahat ng pasikot-sikot sa baryong to. Alam nila kung saan sila tatakbo, na hindi sila masusundan ng mga tao. Yung ilog na pinuntahan nila nung nakaraang gabi na hinabol natin sila, saan patungo yun? Patungo yun sa kabilang baryo. Pakatawid ng ilog, madaraanan mo ang mga taniman ng mais, tapos yung sementeryo. Paglagpas doon, ibang baryo na yon. Sige, simulan natin dito sa ating lugar. Maaga pa naman eh. Lahat ba ng tao dito kilala mo? Oo naman. Dito na ako sinilang, kaya lahat ng mga taga rito ay kilala ko. Kilala mo rin ang mga pagkatao nila? Oo naman. Kaya nga kapag merong mga bagong mukha na tumitira dito, ay kaagad kong tinitingnan. Kagaya nung araw na dumating ka dito. Sige, dito muna tayo mag-ikot sa baryo natin. Kung hindi sila dito nakatira, tsak na taga-ibang baryo ang mga yon at dumadayo lang dito. Sumang-ayon naman sa aking sinabi si Jericho. Nagsimula kaming mag-ikot sa baryo. Nalaman ko na totoo nga ang sinabi ng matandang nakausap ko kanina na mayroon ng mga bahay na abandonado sa baryo dahil umalis na ang mga may-ari niyon at lumipat na sa ibang lugar sa takot sa mga aswang na gumagala sa baryo at naghahasi ng lagim. Hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang bahay na maliit, yari sa kawayan at pawid yun. Ayon kay Jericho, yun ang bahay ni namang Kiko at Aling Nati. Kung gano'n na ito palang bahay nila. Medyo malayo na nga pala sa mansya namin. Mang Kiko! Aling Nati! Nandyan po ba kayo? Parang ang tahimik ng paligid ah. Parang wala namang tao. Mang Kiko! Aling Nati! Nandyan po ba kayo? Si Leia po ito! Umalis na sila. Bibili ng bigas at dilata sa kabilang baryo kasi naandun ang malaking tindahan. Teka, hindi ba ikaw yung babaeng kausap ko kanina? Ako nga po yun. Kamusta po yung aso niyo? Nahuli niyo na ba? Oo, nahuli ko na. Nandun sa loob ng bahay. Itinali ko na para hindi na makatakas. Baka gusto niyong pumasok para makita niyo. Naku, hindi na po. Ano nga po balang pangalan niyo? Lazaro ang pangalan ko. Kilala ko niyang si Jericho. Hindi ba Jericho? Oo nga Leia. Kilala ko yan si Mang Lazaro. Dito na yung tumanda. Noon nga ay malinaw pa ang mga mata, pero ngayon ay nakasalamin na. Bakit ba nagsasama-sama kayo at may dala pa kayong armas? Ano bang meron?
Kakalipat pa lang kasi namin dito ay sinalakay na kami ng mga aswang. Malubang na sugatan ng aking mga magulang kaya nag-iikot kami sa ating lugar. Ganun ba? Anong nangyari sa mga magulang mo? Kumusta naman sila ngayon? Wala na po sila. Hindi na nila kinaya ang mga sugat na tinamo ng mga katawan nila. Kaya ngayon, hinahanap namin ang mga salot na yon. Sige, kapag gumanda ang pakiramdam ko, mamayang gabi ay tutulong ako sa pagbabantay at pagroronda. Matapos kaming makipag-usap kay Mang Lazaro, kaagad na kaming umalis. Pero bago kami tuluyang makalayo, nakita ko pang sumilip sa pintuan ng malaking asong itim. Bahagya itong umungol at inilabas ang pangil. Pero nang nilapitan niyo ni Mang Lazaro, tinapik sa ulo kaya tumahimik na ang aso. Nagpatuloy kami sa pag-iikot ni Jericho sa buong baryo. Bakit mo nga pala sinabi na wala na ang mga magulang mo? Naisip ko kasi na kailangan, tayo lang dalawang nakakaalam nun. Kasi mahina pa si Papa, baka malaman ng aswang ko nasan sila. Doon sila sumalakay. Kaya mas mabuti nang nag-iingat. Talagang magagaling ang utak ng mga pulis. Advance kayo mag-isip. Lagi nyo nang iniisip ang mga bagay na paparating pa lamang. Bahagi yun ang pinag-aralan namin sa pagpupulis, Jericho. Teka, yung bahay na yan saradong-sarado. May nakatira pa ba dyan? Matagal na yung abandonado. Sabi nila, umalis na daw ang nakatira dyan. Pasukin natin ang bahay na yan, Jericho. Malalaman natin kung talagang wala pang nakatira dyan. Wala na nga nakatira dyan eh. Kung matagal nang walang nakatira dyan, baka mga aswang nang nakatira dyan, di ba? Pwede nilang gawin yon. Kasi ang mga tao rito parang wala nang pakialam dyan. Sumang-ayon naman sa sinabi ko si Jericho, kaya pinasok namin ang bakuran at nilapitan ang bahay. Nakita namin na sira na ang kandado nyon, kaya nang alisin ni Jericho yon at itulak ang pintuan, bumukas yun. Noon namin nakita ang isang kalansay ng tao na nakahandusay sa loob ng bahay. Nagulat kami kaya kaagad kaming pumasok sa loob ng bahay, pero nakahanda kaming lahat sa anumang mangyayari. Nang puntahan namin ang kwarto ng bahay, mayroon pa ring kalansay ng tao na nakahandusay doon. Meron pa rin dito sa kusina! Wala silang awa. Mukhang kalansay ng batang isang to. Walang itinirang buhay ang mga aswang na sumalakay dito. Ang buong akala namin ay umalis na ang mga taong nakatira dito. Yun pala, patay na silang lahat. Namatay sila at nabulok ang kanilang mga bangkay nang walang nakaalam sa inyo dito? Hindi nyo malang ba naamoy ang naaagnas at nabubulok nilang mga bangkay? Hindi eh. Sa palagay ko'y kinain ng aswang yan. Kahit ang mga laman nila kaya walang nabulok. Walang naagnas kasi kinain ng aswang. Kung ganun pala kasiba ang mga aswang na sumasalakay dito, dapat lang talaga natin silang mahulit mapatay. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng kaluskos sa isang kwartong naroon na nakasarado, kaya kaagad kaming lumapit doon. Buong lakas yung tinadyakan ni Jericho. Nang bumukas ang pintuan ay kasabay na lumabas doon ang isang malaking lalaking nakahubad. Itim na itim ang kanyang balat na parang kalabaw. Mahahaba ang mga kuko niya sa kamay at paa. Namumula ang mga mata at mayroong mahahabang pangil. May hawak din siyang mahabang buto ng tao. Agad niyang hinampas si Jericho. Mabuti na lang at mabilis na naisalag niya ang hawak niyang itak. Pero tinadyakan siya ng aswang. Tumalsik papunta sa akin si Jericho kaya pareho kaming bumagsak. Mga kasama! Tumatakas ang aswang! Habulin natin! Nasurpresa tayo dun ah. Mabuti na latas ang gamang pagpalo niya. Kung hindi, tsak na mababasag ang ulo mo. Oo nga. Kaya nga humanda siya sa akin. Gaganti ako. Baka ito na ang aswang na pumatay sa itay ko. Nakalabasan ng bahay ang aswang, mga kasama! Habulin natin! Magdalawang grupo tayo. Sundan natin ang aswang. Hindi yan makakalayo sa atin dahil maliwanag pang sikat ng araw. Mabilis nga akong nakalabas ng bahay. Doon din ako dumaan sa nawasak na dingding na dinaanan ng aswang. Nang matanaw ko siya na mabilis na tumatakbo patungo sa matataas na damo ay sunod-sunod ang ginawa kong pagkasa at pagkalabit sa hawak kong shotgun para hindi siya tuluyang makalayo at makapagtago sa makakapal na damuhan. Hanggang sa makita ko na parang nadapa ang aswang, paano nga ay tinamaan siya sa hika. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataong makalapit sa kanya at mapaligiran siya. Galit ng galit ang aswang.
Panay ang pagwasiwas niya sa hawak na buto ng tao para walang makalapit sa kanya. Doon ko napansin na parang nabubulag siya sa liwanag ng araw. Nasukol ka rin namin, Halimaw! Pagbabayaran mo ngayon ang lahat ng kasamaang ginawa mo. Hindi sapat sa iyong madaling kamatayan. Puputulin ko muna ang kamay mo! Ang galing mo, Leia. Naputol mo ang kamay niya na may hawak na buto ng tao. Ngayon ay pagkakataon na natin ito, mga kasama. Patay natin ang aswang na yan! Nasisilaw siya sa sikat ng araw. Tsaka mahina rin siya kapag ganitong oras. Kaya samantali natin ang pagkakataon. Tapusin na natin ang aswang na yan! Sa sobrang galit ng mga tao, sabay-sabay silang sumugod. Sinibat nila at tinaga ang aswang. Kahit sugatan naman ang aswang ay nagawa pa ring lumaban. May mga kasama kami na nakagat niya at ang isa ay natadyakan. Pero hindi nagpabaya si Jericho. Tinaga niya sa liig ang aswang. Agaw buhay iyong bumagsak ng paluhod. Galit na tumingin kay Jericho. Umikot naman si Jericho sa harapan ng aswang tapos ay muli niyang tinaga ang lieg ng aswang para tuluyang tapusin ang buhay niyon. Nang humiwalay ang lieg niyon sa katawan ay tuluyan na iyong namatay. Benditado ang itak na ito. Kaya kahit gaano pa kalakas kung kampun ka ng kadiliman, tiyak na mamamatay ka kapag tinamaan nito. Jericho, dumaan natin yung mga taong baryo na nabulabog sa mga putok ng baril ko. Mas maganda nga yun nang makita nila ang bangkay ng aswang na ito para mabawasan na ang takot sa dibdib nila. Ano nangyari dyan? Ay, anong nangyari dyan? Ay, napatay niyo ang aswang! Ay, naku, mabuti naman! Pati si Mang Lazaro nandito na rin pala. At kasamang malaking aso na alaga niya. Kaya pala bigla kayong nagkagulo. Bigla rin kami nakarinig ng malalakas sa putok ng baril. Meron na pala kayong nasukol na aswang. Ang abandonadong bahay na yun, Mang Lazaro. Inakala ng mga taga rito na umalis ng may-ari nun at lumipat sa ibang lugar. Pero ang totoo, patay na silang lahat. Pinatay sila ng aswang at kinain ang buo nilang katawan. Tanging mga buto lang nila ang itinira. Yun ang dahilan. Kaya hindi tayo nakakaamoy ng mga nabubulok na karne. Kasi ginawa silang pagkain ng aswang na ito. Mabuti naman at tatapos na ang kahiyupan niya. Dapat lang sa kanya ang kanyang kalupit na kamatayan. Makakatulog na tayo ng mahimbing ngayon kasi patay na ang aswang. Hindi pa rin, Mang Lazaro. Dahil 3 ang aswang na sumalakay sa amin. Ibig sabihin, meron pang 2. Nako, ngayong namatay na ang kasama nila, ay tiyak na matatakot na ang mga yon. At tiyak na alis na dito ang mga yon. Kaya wala na tayong dapat ipaglala. At yun ay dahil kay Leia. Hindi ko ito makakayang mag-isa, Mang Lazaro. Malaki ang naitulong ng mga kasamaan ko para mapatay ang aswang na to. Isang uri ng aswang na gabunan yan. Mababangis ang mga yan. Kahit ang mga kapwa nila aswang ay takot sa kanilang lahi. Maswerte kayo at nasukol niyo siya sa tanghaling tapat. Kung hindi ay baka naubos kayong lahat. Malakas nga siya, Mang Lazaro. Kahit sugatan na siya ay lumalaban pa rin. Nakatulong talaga ang liwanag ng araw para hindi siya makakilos ng mabilis. Hindi kaya ang 2 pang kasama niya ay nagtatago sa iba pang abandonadong bahay? Eh di alamin natin. Baka nga nandun sila. Samantalayin natin habang may araw pa. Pasukin na natin ang mga abandonadong bahay para malaman kung wala na nga bang nakatira doon o baka naman patay na din kagaya nitong natuklasan natin dito. Tama si Jericho. Magtulong-tulong na tayong lahat ngayon para tapusin ang mga salot na yan. Tayo na mga kasama. Tulungan na natin si Jericho para maubos na ang mga salot na yon. Nakita ko ang kasiyahan sa mukha ni Mang Lazaro nang tumalikod at umalis kasama ang mga taong baryo. Kaya naman sumunod na kami ni Jericho. Nasa dulong bahagi ng baryo ang isa pang abandonadong bahay. Makapal na ang mga damo sa bakuran yon at ang bahay na luma ay saradong-sarado ang mga pintuan at bintana, pero kaagad kong napansin ang mga butas sa dingding na nakaharap sa tarangkahan ng bahay. Nang pasukin namin ang bakuran, biglang nagwala ang aso na hawak ni Mang Lazaro. Tumahol yun habang nakatingin sa abandonadong bahay.
Umaangil yun sa galit kaya naramdaman ko na mayroong tinatahulan ang aso sa loob ng bahay. Iisa lang ang ibig sabihin ng mga kilos ng aso ni Mang Lazaro. Merong nagtatago sa loob ng bahay. Mga kasama! Paligiran natin ang bahay! Baka nandyan ang mga gabunan na hinahanap natin! Tama si Leia. Tsak na nasa loob ang mga salot na hinahanap natin. Sobra na ang galit ang aso ko. Kaya tsak, nandyan sila. May mga kaluskus nga sa loob ng bahay. Baka nandyan nga ang mga salot. Kilos na mga kasama! Pwersa inyo at sirain ang mga bintana at pintuan, Jericho! Sumunod naman sa akin si Red Jericho. Sinira nila ang kandado ng bahay at puwersahang binuksan yun. Nang mabuksan yun ay maingat kaming pumasok sa loob. Hinanap namin sa bawat sulok ng bahay pero wala kaming nakitang aswang. Bagkus ay mga bungo ng tao ang aming nakita roon. Di nagtagal ay narinig naming nagkakagulo ang mga tao sa labas ng bahay. Nagsisigawan sila na nasa bubungan daw ang dalawang aswang kaya naman napatingala kami ni Jericho kung saan nakita namin nawasak na nga ang bubungan ng bahay. Doon pala dumaan ang mga aswang habang sinisira namin ang pintuan. Kaya nang masilip ko sa butas ng bubong ang isang aswang kaagad ko siyang pinaputukan. Nataranta siya ng tamaan kaya napilitang tumalon sa lupa. Paligiran natin ang gabunan, mga kasama. Patayin natin ang mga salot na yan. Oh! Tumalo na sa lupang isang gabunan na nabaril mo, Leia! Lalabas ako at tutulungan ng mga tao. Sige na, Jericho. Ako nang bahala sa isa pa. Tsak na nasa bubungan pang isa. Saan kaya siya sumiksik? Ah, sige na nga. Dito na lang ako sa tabi mo. Papabayaan ko na sa kanila ang aswang na naroon sa labas. Tutulungan na lang kitang hanapin ng isa pa. Alam mo, parang puso lang ang mga aswang. Mailap pero nahuhuli pa din. Anong sinasabi mo? Kaninong pusong gusto mong hulihin? Ha? Sa'yo. Pero kalimutan mo na yung sinabi ko. Yung aswang na lang muna ang hanapin natin. Ay nako. Saka na yung puso-puso na yan kapag wala na tayong problema. Habang nandito pa tayo at nasa panganib, kalimutan mo muna yan. Ang mga salot munang unahin natin. Sa palagay ko, ay alam ko na kung saan nagtatago ang aswang. Ayun sige sabi. Hindi niya na malaya na lumawit na sa siwang ang mahaba niyang buhok. Hatakin mo, Jericho. Ha? Tsakin mo kung sa aswang ang buhok na yan. Baka kasi piluka lang yan na sinabit dyan. Mabilis nga ang naging kilos ni Jericho. Hinawakan niya ng mahigpit at mahabang buhok na nakalawit sa siwang ng kisame tapos ay buong lakas niyang hinatak pababa. Nakita kong nawasak ang kisame at nahulog doon ang nagtatagong babaeng gabunan. Galit na galit yun nang bumagsak sa semento. Kaagad na dinamba si Jericho at nagpambuno sila kaya hindi ko magawang barilin ang aswang. Patuloy na sinubukan ng aswang na kagatin si Jericho kaya naman lumapit na ako sa kanila. Pero sinipa ako ng gabunan kaya napabalandra ako sa dingding at nabitiwan ko ang shotgun. Nang buhati ng aswang si Jericho at ihagis sa dingding ay ako naman ang hinarap niya. Kaagad niya akong dinamba. Buang kang halimaw ka. Akala mo ba hindi ako sanay sa mano-manong labanan? Halika! Lumapit ka! Uy, Leia! Mag-iingat ka! Malakas at mabagi sa mga gabunan! Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko labanan ang mano-manong halimaw na to. Halika na, pangit na gabunan! Harapin mo ako! Nagulat ka ba? Dahil naiwasan ko ang pagdamba mo sa akin! Mag-iingat ka, Leia! Puro ka lang naman tapang di ba? Wala kang utak. Kaya kung gusto mo ng laban, halika! Lumapit ka dito! Labanan mo ako ng harapan! Nakita ko na lalong nainis ang babaeng gabunan nang marinig ang pang-iinsulto ko, kaya lihim akong napangiti. Kaagad siyang sumugod at hinawakan ang mga damit ko. Hindi naman ako umilag dahil bahagi iyon ng plano ko. Nang kakagatin na niya ako, kaagad kong hinugot ang kalibre 45 sa aking bewang at itinutok sa ilalim ng lalamunan ng aswang. Nagulat siya nang maramdaman ang malamig na bunganga ng baril ko. Bago pa siya makaiwas, kinalabit ko na yon kaya nawasak ang kanyang bunganga. Napaatras siya at paluhod na bumagsak. Hinawakan pa niya ang nawasak niyang bibig pero muling tumingin sa akin bago ipinikit ang mga mata. Sabi ko na nga ba magagawa akong plano ko. Mahihirapan kasi akong patamaan ka kung malayo ka.
Kaya naisip kong hamulin ka. Naisahan din kita, Halimaw. Huwag kang magtitiwala. Habang buhay pa ang mga gabunan, Leia. Patuloy silang lalaban habang meron silang hininga. Alam ko yon. Kaya nga sinigurado kong sa ulong tama niya. Kaya yan. Namatay siyang nakaluhod para pagsisihan ang lahat niyang kasalanan. Habang hindi nawawasak ang utak at puso ng gabunan, ay patuloy silang mabubuhay, Leia. Lumayo ka sa kanya! Tama pala ang sinabi ni Jericho. Dahil nang muli kong lingunin ang gabunan ay dumilat ang mga mata niyon. Kaagad na tumayo at hinawakan ang kamay ko na may hawak na baril. Kaagad akong binuhat at inihagis. Bumalandra ako sa dingding na plywood, nawasak yun at tumalsik ako sa labas ng bahay. Pagbagsak ko sa lupa, gumulong ako at tumama ang aking ulo sa ugat ng malaking puno. Dahil doon, nahilo ako. Umikot ang aking paningin. Nang magising ako, nagulat ako nang malamang nakahiga na ako sa aking kama. Nasa mansyon na ako, masakit ang ulo ko kaya kaagad kong hinawakan. May benda na iyon dahil may sugat. Gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit ng ulo ko. Teka, paano nakauwi ako dito? Ano nangyari sa nakalaban nating aswang? Nang ihagis ka niya palabas ng bahay at nawalan ka ng malay, ay dinampot ko ang nabitiwan mong baril. Binaril ko ang aswang. Nang mamatay siya at ang kanyang mga kasama, ay inilibing na sila ng mga taong baryo. Ako naman ay binuhat kita at inuwi dito. Nagpabaya ako. Kung wala ka pala, tsak na pinaglalamayan na ako ngayon. Hindi ko alam na buhay pa pala siya. Mabuti na lang din at makapal ang suot mong jacket. Hindi ba sa tumagos ang matatalim na kuko ng aswang? Kung hindi, tsak na nasugatan ka ng malalim. Pero huwag kang mag-alala. Nagamot ko na din ang mga sugat mo. Salamat, Jericho. Talagang napakabuti mo sa akin. Nangako ako kay Ninong na iingatan kita, di ba? Hindi ako papayag na masaktan ka, Leia. Yun lang ba talaga ang totoong dahilan? Nangako ka lang kay Papa kaya mo ginagawa to? Ha? Bukod doon ginagawa ko ito kasi... Kasi ano? Gusto mo ako? Mahal mo ako? Ganun ba yun? Ha? Oo. Ganun nga yun. May pag-asa ba ako? Wala. Ha? Anong pag-asang sinasabi mo? Ninong mong papa ko kaya parang kinakapatid mo na ako, no? Hindi pwede yon. Ganun? Pambihira naman. Hindi pa pwede yun? Hindi ka pwede yun. Kaya wag ka na mangarap, no? Loko ka. Pagagalitan ka ni Papa kapag nalaman niya yung mga kalokohan mo. Ano naman ang gagawin ko? Mapipigilan ko ba ang puso ko magmahal sa tulad mo? Basta hindi pwede yung iniisip mo. Kaya wag ka na magpumilit pa, pwede? Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Jericho. Pero saglit lang yun. Muli siyang ngumiti at humugot ng malalim na buntong hininga tapos ay humakbang siya papunta sa pintuan. Pero bago siya lumabas, muli siyang tumingin sa akin. Sinabing nakahanda na ang pagkain sa mesa at kung nagugutom na ako, pwede na akong kumain. Tapos ay tuluyan na siyang lumabas ng pintuan. Alam ko na nagdamdam siya sa sinabi ko pero wala akong magagawa dahil yun ang dapat na mangyari sa aming dalawa. Napabuntong hininga na lang ako at saka bumangon. Kaya ko na ang sarili ko kaya lumabas na ako ng kwarto at nagpunta sa kusina ng aming mansyon. Kung maayos na ang pakiramdam mo, ay uuwi na ako. 9:00 na ng gabi. Parang bubuhos pang ulan kaya uuwi na ako bago lumakas. Oo, Jericho. Maayos ng pakiramdam ko. Kaya ko ng sarili ko. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Ay, oo nga. Saka wala na rin naman ang mga aswang. Napatay na silang lahat kaya makakatulog na tayo ng maayos. Kapag kaya ko nang magmaneho bukas, susundin ko sina Papa para dito na lang sila magpagaling. Sige, kung kailangan mo pa ako, nandun lang ako sa bahay. Sige, aalis na ako. Jericho, salamat ha. At saka, sorry din kung hindi ko masusuklian ang nararamdaman mo sa akin. Naku, wag mo nang isipin yun. Ayos lang ako. Gano'n naman talaga ang pag-ibig walang pilitan. Mayroong nagiging masaya at mayroon namang umuwi ng luwaan. Kasama na ako doon. May binubulong ka ba, Jericho? Umiiyak ka ba? Hindi Wala akong sinasabi. Hindi rin ako umiiyak.
Napuwing lang ako kaya parang naluha lang ang mga mata ko. O sige, aalis na ako. Hindi ko na napigilan si Jericho nang umalis siya at lumabas ng mansyon. Isinara niya ang pintuan. Ako naman ay marahang lumapit sa bintana at tinanaw ko siya. Habang papalayo sa mansyon, napansin ko na nagpunas siya ng luha bago tuluyang lumabas ng gate. Napabuntong hininga na lang ako, tapos ay inilak ko na ang pintuan. Pati ang mga bintana at pintuan sa kusina, tiningnan ko kung maayos ang pagkakasara. Nang matiyak ko na maayos na ang lahat, saka ako dumulog sa lamesa at kumain. Matapos akong makakain ay bumalik ako sa aking kwarto. Doon ko napansin ang aking mga baril kaya tiningnan ko kung may bala pa ang mga yun. Meron pa naman kaya kinuha ko at itinabi sa aking kama. Naku, mukhang bubuhos ng malakas na ulan ha. Oh, teka. Sino ba yung kumakatok? Leia! Leia! Buksan mo nga muna ang pinto! Jericho? Ikaw ba yan? Oo, ako nga. Naiwanan ko pala ang aking itak. Nandyan sa kusina. Sige. Pumasok ka na muna. Kunin mo ang itak mo kung saan mo nilagay. Pasensya ka na. Nasa bahay na kasi ako nang maalala ko ang itak ko. Kaya bumalik ako. Ay, naku, ayan na. Bumuhos ng malakas na ulan. Mamaya ka na lang umuwi kapag mahina na. Baka mabasa ka pa magkasakit ka. Abuti nga yun. Para kung magkasakit at mamatay, makakalimutan ko na ang sakit ng pagkabigo. Sus, nag-inarte ka na naman. Tingnan mo tuloy, nagsungit ng panahon. Isara mo na nga yung pintuan at pumapasok ang malakas na hangin. Nang makapasok na si Jericho at takma na niyang isasara ang pintuan, hindi na niya naisara. Paano ay isang maitim na kamay na may maitim na balahibo at matutulis na kuko ang pumigil doon. Sa liwanag ng nagsasalimbayang kulog at kidlat ay nakita namin na aswang yun. Gustong makapasok sa loob ng mansyon kaya nakipagtulakan si Jericho, pero higit na malakas ang aswang. Binalyan yon ang pintuan kaya tumalsik si Jericho at bumagsak sa upuan. Jericho! Nakapasok ng aswang! Yung itak ko! Nandun sa kusina! Malapit sa may pintuan! Kunin mo! May isa pang aswang na nakapasok mula doon sa pintuan sa kusina! Jericho, hindi ko na makukuha ang itak! Hindi pa pala natin naubos ang mga salot! Meron pa pala natira! Naubos yung lahi ng gabunan. Kaya nga nagpapasalamat kami sa inyo dahil ngayon ay malaya na kami makakagala sa baryong ito. Kayo ang tumapos sa mga aswang na nagbibigay proteksyon sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Ang mga pinatay ninyong gabunan ay hindi kumakain ng tao. Mga kapwa-aswang ang gusto nilang patayin at kainin. Dahil naniniwala sila na kapag gano'n ang ginawa nila, ay lalong malalagdagan ang kanilang lakas at bangis. Limitado ang kilos namin ng buhay ang mga gabunan dahil takot kami sa kanila. Pero ngayon, libre na kami. Ang ibig sabihin, kayo talagang salot na pumapatay sa mga taga rito at hindi ang mga gabunan na napatay namin? Ibig sabihin, ang mga karansay na nakita namin sa mga abandonadong bahay ay mga aswang na kinain ng gabunan? Sila palang tagapagligtas? At kayo ang salot? Ibig sabihin kayong pumatay sa mga taga rito? Kami ngayon, kami ang pumatay sa ama mo, Jericho. Kasi nakita niya kami nang patayin namin si Don Sebastian. Kaya para manatiling lihim ang aming pagkatao, ay isinunod na namin siya. Napakasama nyo! Patang Lola Sebastian ko pinatay nyo! Sinaktan nyo rin ang mga magulang ko! Tapos ngayon gusto nyo akong tapusin? Anong dahilan nyo? Para makuha ang mansyon na ito, matagal nyo na itong pinabayaan. Matagal na rin namin tinirahan at inalagaan. Tapos ngayon ay babalik kayo at paalisin kami rito. Hindi kami papayag! Nakatira kayo dito sa mansyon ng matagal na panahon? Teka, sinamang Kiko at aling nating tumira dito habang wala kami, di ba, Jericho? Oo. Sila nga. Tama ka! Yang dalawang aswang na yan, sinamangki ko at haling natin. Kaya kapag wala ka na, ay wala nang mag-aangkin sa mansyon na ito. Kung hindi sila na, at syempre, kasama ko. Kung gano'n ay ikaw si Mang Lazaro,
Mang Kiko! Aling Nati! Naging mabuti ang aking mga magulang sa inyo! Bakit nagawa niyo to sa amin? Dahil gusto naming maging amin ang mansyon na ito. Kaya pinatay namin ang mga magulang mo. Pero huwag kang mag-alala. Susunod ka na sa kanila. Mamamatay kayong dalawa. Wala nang makakarinig sa inyo. Humingi man kayo ng tulong. Dahil malakas ang ulan, kulog at kidlat ang maririnig ng lahat. At kapag patay na kayo, ibabaon na namin ang inyong mga bangkay matapos kainin ang inyong mga puso. Para manatiling lihim ang tungkol sa amin. Halos mabingi ako sa mga katotohanan ng aking nalaman. Kaya naman nang humakbang na palapit sa amin ni Jericho ang mga aswang ay naging mailap ang aking mga mata. Umatras kami ni Jericho palapit sa lababo. Doon ko nakita ang garapon ng asin. Mabilis ko yung kinuha. Ginakot ko ang asin at sinabuhay ng mga aswang. Nagulat sa ginawa ko kaya napatras sila at kinusot ang mga mata na tinamaan ng asin. Nagkaroon kami ng pagkakataon ni Jericho na makatakbo at makaakyat sa ikalawang palapag na mansyon. Pero mabilis na nakabawi ang mga aswang. Mabilis din ang mga kilos nila. Nakatalon kaagad sa hagdanan ng isa at ang isa naman ay gumapang sa pasimano ng hagdanan. Kaya naharang niya si Jericho. Pumasok ka na sa kwarto mo, Leia! Dalian mo! Pero paano ka? Ha? Dito ako sa isang kwarto! Huwag yun ang pahirapan ng sarili nyo. Hindi rin naman kayo makakatakas sa amin. Yan ang akala mong hangal ka. Sa akala mo ba'y natatakot ako sa inyo? Hindi! Naiyak lang ako dahil hindi ko matanggap ang pagiging traidor ng mga taong pinagkatiwalaan ng aking ama! Nang makita kong nakapasok na sa kabilang kwarto si Jericho at hinabol naman siya ni Mang Kiko ay kaagad akong pumasok sa aking kwarto. Isinara ko ang pintuan yun at kinuha ko ang aking mga baril. Isinukbit ko ang maliit na bag na lalagyan ng mga bala. Isinuksok ko sa bewang ko ang 45 at ang shotgun ay ikinasa ko dahil nakita kong winawasak na ng mga aswang ang pintuan ng kwarto. Nang makita ko na nabutas na ang pintuan at lumawit doon ang kamay ng isa ay kaagad kong pinaputok ang shotgun. Lumayas ka dyan! Walang iya ka! Walang yakap. Nasugatan mo ko. Masyado ka kasing kumpiyansa! Nakalimutan mo yata na isa akong pulis. At kahit nasan ako, dala ko ang aking armas! Umanda ka, papatayin kita. Akin na yung baril mo. Hindi mo ito maaagos sa akin! Akin na yan. Mamamatay ka! Patuloy kaming nag-agawan ng aswang sa shotgun. Nakalabit ko yun kaya muling pumutok at tubama sa aswang na si Aling Nati na nasa dulo ng pasilyo habang winasak ang pintuan ng kwarto na pinasukan ni Jericho. Si Mang Kiko naman ay tumakbo palayo na waring naghahanap ng daan paano mapapasok si Jericho. Nang makita naman yun ng aswang na kalaban ko ay buong lakas niyang itinaas ang baril na pinag-aagawan namin kaya nabuhat niya pati ako. Buong lakas niya akong inihagis kaya muli akong bumalandra sa pintuan. Nakabitiw ako sa baril kaya nakuha ng aswang ang shotgun. Nang kalabitin niya yon ay hindi pumutok kasi hindi pa nakakasa kaya nang ikasa niya kaagad akong tumakbo para magtago. Pinaputukan niya ako pero tumama lang sa poste ng bahay. Lalo mo lang akong ginagalit. Kakainin ko talaga ang puso at tatay mo kapag napatay kita. Lumabas ka dyan! Tikman mo ang bala ng baril mo na siyang tatapos sa buhay mo! Ungas! 4 na lang ang natitirang bala niyan! Naubos mo na lahat! Kaya hindi mo na yan magagamit sa akin! Oh, wala akong pakialam kung wala na itong bala. Meron pa naman akong mga kuko at pangil. Para durugin kita, humanda ka sa akin ngayon. Mamamatay ka, kang babae! Ikaw mga ngal! Meron pa akong alas! Hetong bala ng 45 ko! Lamunin mo! Yan! 5 beses kong kinalabit ang gatilyo ng aking baril. Lahat ng bala niyon ay tumama sa katawan ng aswang. Unti-unti siyang napapatras habang tumatama sa kanya ang bala ng baril ko hanggang sa bumagsak na siya ng tuluyan. Agaw buhay na si Mang Lazaro nang lapitan ko. Nagpipilit pa rin siyang bumangon kahit malubha na ang kanyang mga sugat. Naisip ko tuloy na tama nga si Jericho. Habang buo ang kanilang mga utak at puso, patuloy silang lalaban kaya muli ko siyang binaril sa ulo. Doon na sa tuluyang namatay.
Saka ko binalingan si Aling Nati na sugatan na rin. Nakakapanghinayang. Dahil lang sa inyong kasakiman, nagawa niyong saktan at patayin ang mga taong itinuring kayong pamilya. Wala kayong konsensya. Dapat ka lang mamatay. Marilin mo na ang aswang na yun, Leia! Sugatan na siya! Kaya huwag mo nang bigyan ng pagkakataon! Yun naman talagang gagawin ko para maiganti ko ang aking lolo Sebastian. Mamamatay ka, aswang! Sa ulo, Leia! Doon mo patamaan para sigurado ang kamatayan nila! Oo, alam ko na yan. Kaya hindi ko na uulitin ang pagkakamaling nagawa ko nang makalaban ko ang gabunan. Hindi na ako magpapabaya ngayon. Magkakasunod na putok ang ginawa ko. Tumama ang lahat ng iyon sa mukha ni Aling Nati kaya napatigil yun sa pagsalakay sa akin. Padapa siyang bumagsak sa aking harapan. Eksaktong naubusan ako ng bala. Kaagad akong kumuha ng magazine sa loob ng aking bag at inilagay sa aking baril. Mabuti na lang pala. Lahat ng mga bala ng baril ko, napabindisyon na natin sa pare. Kung hindi, baka hindi tabla ng mga aswang na to. May natitira pang isa, Leia. Si Mungkiko. Oo, alam ko. Kanina nakita kong tumakbo palayo sa kwartong pinasukan mo. Naghahanap yun ng daan para makapasok. Wala na siyang nahahanapin sa loob dahil nandito na tayo sa labas ng kwarto. Mungkiko! Patay na ang mga kasama mo! Nag-iisa ka na lang ngayon! Nasaan ka na, halimaw ka? Hindi kaya tumakas na siya? Dahil alam niyang delikado ng buhay niya? Sa palagay ko ay tama ka. Halika, punta natin siya sa bahay niya. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Sumangayon ako kay Jericho. Kaagad kaming bumaba ng hagdanan. Nagpunta sa kusina para makuha ang kanyang itak. Tapos ay lumabas kami ng mansyon. Malakas pa rin ang ulan at nagsasalimbayan pa rin ang mga kulog at kidlat. Hindi pa kami nakakalabas ng bakuran, hinarang na kami ng malaking asong itim. Yun ang alaga ni Mang Lazaro. Kaagad yung umangil sabay sugod sa amin. Nang makalapit kay Jericho, kaagad na dumamba. Natumba si Jericho pero bago siya makagatay na iharang niya ang hawak na itak. Kaya doon tumama ang pangil ng aso. Tinadyakan yun ni Jericho kaya tumalsik palayo sa kanya. Yun naman ang pagkakataong hinihintay ko. Pinaputukan ko ang asong itim pero nakailag yun at nagtago sa mga halamanan. Hindi mo siya tinamaan. Ang bilis niyang kumilos. Nakapagtago ka agad sa mga halaman. Ang mahirap ito, malakas ang ulan na mayroong kasamang hangin. Kaya gumagalaw ang mga halaman sa paligid. Hindi natin malalaman kung saan direksyon siya manggagaling para sumalakay. Huwag kang lalayo sa akin. Diyan ka at dito ako. Para makita natin kung saan siyang direksyon ang gagaling. Sige, bantayin mo ako at babantayin kita. Di nagtagal, sabay na lumabas sa pinagtataguan ng aswang na si Mang Kiko at ang itim na aso. Galing si Mang Kiko sa direksyon kung saan nakaharap si Jericho at ang asong itim naman ay lumabas sa direksyon kung saan ako nakaharap. Sabay silang sumugod kaya naman ilang ulit kong pinaputukan ng aso habang nasa ere siya. Tinamaan ko siya sa tiyan. Kaya nang bumagsak yun sa lupa, naramdaman na niya ang kirot ng kanyang sugat. Natigilan ng asong itim habang umaangil at nakatingin sa akin. Di nagtagal ay sumuka iyon ng dugo. Doon ko nalaman na tinamaan din pala siya sa leeg. Kaya kaagad kong nilapitan at muling pinaputukan sa ulo. Nang lingunin ko si Jericho, hinahabol na niya si Mang Kiko palabas ng bakuran ng mansyon, kaya humabol na rin ako at nakarating kami sa kakahuyan. Huwag mong patakasin ang aswang na yan, Jericho! Marami pa siyang mabibiktima kapag nabuhay siya! Oo, alam ko yon. Ha? Teka! Nasaan ang aswang na yon? Nasa paligid lang yan, Jericho. Hindi yan tatakas lalo pangat namatay ng asawa niya. Tsak na nauulo na yan sa galit para makaganti. Leia! Umilag ka! Kaya na siya! Galing sa ibabaw ng puno ang aswang na si Mang Kiko. Ako talaga ang pinuntirya niya. Pagbagsak niya sa aking harapan, hinawakan niya ang kamay ko na may hawak na baril. Tinagat niya ang braso ko kaya nabitiwan ko ang baril. Kaagad naman siyang tinaga ni Jericho. Binitiwan ako ni Mang Kiko para makaiwas siya sa pag-atake ni Jericho. Ramdam ko agad ang pamamanhid at kirot ng aking braso na kinagat ni Mang Kiko. Hindi ko na iyon maigalaw. Parang sa ugat ng braso ko tumama ang mga pangil niya kaya maraming dugo ang tumagas sa braso ko. Ayos ka na ba, Leia? Namanid ang braso ko. Hindi ko na maigalaw.
Hindi ko na magagamit ang baril para patayin ang aswang niyan. Ikaw nang bahala sa kanya. Sige, ako nang bahala sa salot na ito. Igaganti ko ang aking ama. Pinatay niyo ang aking ama. Kaya isusunod na rin kita sa mga kasama mo. Mabilis na sumugod si Jericho. Ilang beses niyang tinaga si Mang Kiko pero dahil nasaan yung aswang yon, napakabilis nito. Inilagan lang ang lahat ng ginawa niyang pag-atake. Kapag nagkakaroon naman ng pagkakataon si Mang Kiko ay sumasalakay din yun kaya naman puro kalmot ang inabot ni Jericho. Hanggang sa mahawakan siya ng aswang, binuhat at ibinalibag sa lupa. Kaya nang bumagsak doon si Jericho, hindi kaagad nakatayo. Anak ng bullshit ka. Pinaglalaroan mo na ako, ha? Tumayo ka, Jericho! Patayin mo ang aswang na yan! Kapag nagawa mo yon, papayag ako magpaligaw sa'yo! Ha? Talaga ba, Leia? Basta talunin magpatay ng aswang na yan! Malaki ang utang niya sa atin! Buhay ang inutang niya, kaya buhay din ang kabayaran! Sige, wala nang bawian, ha? Mang Kiko, pumayag ka ng patayin kita para maligawan ko na si Leia. Oyol, ikaw ang papatayin ko at pagkatapos ko sa'yo ay isusunod ko ng babaeng yon. Diyan ako hindi papayag. Huwag mong sasaktan yan. Maabalin ko pa yan. Kinuha mo ng tatay ko. Hindi na ako papayag na kunin mo ang babaeng mahal ko. Ang dami mo pang daldal! Tapusin mo ng aswang na yan! Tingnan mo ang uso ko, oh! Eto ang uso ko, oh! Ang tulis ng uso mo. Mamaya mo na ako amunin ng halikan pagkatapos ng laban ko sa aswang na ito. Ay, bobo! Hina mo namang umintindi! Tingnan mo ang mga mata at gusto ko, ungas! Nang maintindihan ni Jericho na ang tinuturo ng nguso ko ay ang baril ko palang nabitiwan na malapit sa kanyang paanan, kaagad niya iyong dinampot. Eksakto namang nakalapit na sa kanya si Mang Kiko, kaya nang kakagatin na siya ni Mang Kiko ay ang nguso ng baril ang pinasok niya sa bibig niyon kasabay ang sunod-sunod na pagkalabit sa gatilyo. Kaya hindi na nakaiwas pa si Mang Kiko. Tumagos sa batok niya ang mga bala ng baril, padapa siyang bumagsak sa harapan ni Jericho at kaagad siyang namatay. Kaya naman marahan akong lumapit kay Jericho at yumakap. Akala ko hindi mo ko maiintindihan eh. Munti ka nang mapatay ng aswang na yan? Iiyak ka ba kung sakaling mamatay ako? Oo naman. Siyempre, inaanak ka ng papa ko. May kasunduan tayo, di ba? Huwag mo yung kakalibutan. Oo, alam ko. Pero magpaalam ka muna kay papa. Kapag pumayag siya at hindi naman pala bawal na magkaroon tayo ng relasyon, papayag akong ligawan mo ako. Oo, sige. Pero bago ko gawin yun, gusto ko munang malaman kung may pag-asa ba ako sa'yo sakaling pumayag ang ninong. Ay, ang bobo naman. Sinasabi ko na nga, di ba? Napatawa na lang si Jericho tapos ay inakbayan na niya ako at inakay pabalik sa loob ng mansyon. Pagdating namin doon, napansin kong naging abo na si Mang Lazaro at Aling Nati. Ayon kay Jericho, ganoon talaga ang nangyayari sa mga aswang na namamatay sa mga benditadong armas. Nagiging abo at ang iba naman ay natutunaw. Kaya kumuha na lang siya ng walis at dustpan, dinakot ang mga yon at itinapon sa kanal sa gilid ng mansyon para anurin ng tubig. Tapos ay nagpalit na rin siya ng basang damit. Ipinahiram ko sa kanya ang damit ni Papa. Kinabukasan ay isinama ako ni Jericho sa kakilala niyang albularyo para ipagamot. Sa braso lang naman ako nakagat ng aswang. Ano bang ipinag-aalala mo? Ayoko lang na kumalat sa iyong katawan ang kamandag niya. Dalawa lang ang pwedeng mangyari kapag ganun. Ano namang mangyayari kung sakali? Yung una, pwede kang mamatay. At yung pangalawa, ay pwede kang maging aswang na kagaya nila. Kaya bago pa mangyari ang alinman sa dalawang yon, ipapagamot na kita. Ganun pala yun? Ang bobo mo talaga, Jericho. Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Dapat dun mo pa sinabi yan. Alam mo naman nakagating si Papa, di ba? Naku! Oo nga pala, sorry naman. Di bali, sasamahan na lang din natin dito si Ninong kapag magaling ka na. Magaling ang albularyong kakilala ni Jericho. Kaagad niya akong ginamot. May langis siyang ipinahid sa aking mga sugat. Kaagad yung bumula at kasunod nyon, naramdaman ko ang sobrang kirot. Di nagtagal lumabas ang mga itim na dugo na may kasamang kulay berdeng likido.
Ayon sa albularyo, yun ang kamandag ng aswang. Kaagad niyang pinahid yun ng puting damit at saka sinunog. Nang matapos akong gamutin, tumuloy na kami ni Jericho sa bayan para sunduin na namin sina Papa at Mama. Ipinaalam ko sa kanila ang lahat ng nangyari. Nakakalungkot lang dahil itinuring silang kapamilya ng Lolo Sebastian mo. Itinuring ko din siyang kapatid at hindi isang tauhan. Pero naging gahaman sila mag-asawa. Kaya nga nalungkot ako nang malaman ko yun. Tapos gusto rin nila na patayin tayong lahat. Kaya wala akong pagpipilian kung hindi tapusin sila. Ngayon ay matatahimik na ang kaluluwa ng Lolo Sebastian mo, Leia. Dahil nakaganti na siya sa mga aswang na pumatay sa kanya. Oo nga, Ninang. Pati nga aking ama ay tiyak na masaya na din ngayon kung nasaan man siya. Tapos na ang mga problema. Hindi pa tapos ang problema natin. Kasi nitong mga nakaraang araw, meron akong kakaibang nararamdaman sa aking katawan. Parang nagbabago ang aking balat tuwing gabi at humahaba ang aking mga kuko. Oo nga, Leia. Nahawa yata ng pagiging aswang ang papa mo. Ganun po ba? Kasi ako man ay nakagat pero nagamot na po ako. Saan kayo nagpagamot, anak? Baka pwedeng samahan niyo ako doon. Ayokong maging aswang. Si Jericho pong nakakaalam. Jericho, anak, samahan mo ako sa magagamot. Opo, Ninong Jose. Pero sa isang kondisyon. Kahit anong kondisyon ay papayag ako basta gumaling ako. Nagkakaunawaan na po kami ni Leia. Baka pwedeng pumayag na kayo na maging magkasintahan kami at magpakasal pagdating ng oras. Wala naman yung problema. Mabuti nga kung ikaw ang magiging asawa niya. Kasi kilala kita at mabuti kang bata. Papa, hindi ba yun masama kasi inaanak mo siya? Oo, pero hindi naman kayo magkadugo. Kumpare ko ang ama niya. Kaya walang masama doon. Sige, ibinibigay ko na sa iyo ang basbas. Tuwang-tuwa kami ni Jericho. Matapos yun, sinamahan na namin si Papa sa manggagamot. Matagal ang naging proseso bago siya gumaling dahil ilang araw na sa katawan niya ang kamandag ng aswang. Pero sa huli, napagaling pa rin siya ng manggagamot. Makalipas ang 6 na buwan ng masayang relasyon namin ni Jericho, nagpakasal kami, Sir Jupiter. Nagkaroon ng 4 na anak na kasama namin at kapiling hanggang ngayon. Yan po ang aking buhay, pag-ibig at pakikipagsapalaran sa isang baryong minsan ay pinamugaran ng mga aswang.